din po sa lahat mga kapatid. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi, magandang araw at oras sa inyong lahat na sumusubaybay at nakikipag-aaral kasama po natin dito po sa ating Facebook Live Sunday Studies. Ang ating pong theme ngayong gabi ay pinamagatang The Cross of Christ. Does it save all men of all ages? Ang krus ng ating Panginoong Kristo, nakapagliligtas ba ito ng lahat ng tao sa lahat ng panahon? Yan po yung sasagutin nating tanong mga kapatid sa ating pong pagtalakay ngayong gabi. Ang ating pong text ay matatagpuan sa Romans chapter 3 verses 24 hanggang 28 po mga kapatid. Yan po yung ating text ngayong gabi. At kung niyo pong maalala, sa mga sumusubaybay ay meron na po tayong mga ginagawang pagtalakay sa mga talata ito. Ngunit ang salita ng Diyos ay hindi po nakakasawang pag-aralang balik-balikan. At sa tuwing ating babalik-balikan at inuunawang mabuti, minamatyaga ng mga salita, ang mga expressions and phrases, mga kapatid, ay may nahuhukay pa po tayong mga katotohanan na nakatutulong ng malaki sa ating spiritual growth and maturity to honor and magnify the Lord and His Word sa ating mga buhay. Nais ko pong basahin lamang sa inyo ang verse 24 ng Romans 3, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Dakilang Ama, kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataong muli na kami po ay makatutunghay sa iyong salita at nawa ngayong gabi, malalahati ka at maitanyag mo lang iyong salita, hindi ang aming mga sarili, hindi ang aming mga organisasyon, hindi ang alin pa mang bagay o sino pa mang bagay, Panginoon, kundi ikaw lamang. Salamat na ikaw ay may salita ng katotohanan na aming inaaral rightly divided. Ito pong lahat aming dinadalang pinapasalamatan sa pangalan po ng Panginoon Kristo na aming tagapagligtas. Amen. Kunting introduction lamang po mga kapatid. Ang salitang cross, C-R-O-S-S, ay ginamit ng 10 beses sa mga sulat ni Pablo sa kanyang 13 sulat. Ano po? Romans 2, Philemon. At tinutukoy itong cross na ito or binabanggit, kagaya halimbawa na expression na the cross of Christ. So, ginamit po yung expression na the cross of Christ sa 1 Corinthians 1:17. Kung saan sinabi ni Paul, for Christ sent me not to baptize but to preach the gospel, not with wisdom of words, lest the cross of Christ should be made of none effect. So, malinaw po dun yung expression na cross of Christ. So, possessive po yan, of Christ, of our Lord Jesus Christ. And then, hindi lang yan sa 1 Corinthians 1:17, ginamit din po yan sa Galatians 6:12, yung pong mga katagang the cross of Christ. Ganun din po sa Philippians 3:18, the exact expression, the cross of Christ. And then, yung cross of our Lord Jesus Christ ay ginamit naman sa Galatians 6:4. Kung saan si Paul ay glorying in the cross of our Lord Jesus Christ. Okay? Then, yung mga katagang the preaching of the cross, ginamit po yan sa 1 Corinthians 1:18. Yan po yung pangangaral ni Pablo, ipinangangaral po niya. Okay? And then, yung mga katagang death of the cross, ginamit po yan sa Philippians 2:18. May kaugnayan sa obedience ng ating Panginoong Jesucristo sa will ng Father hanggang sa death of the cross. So sa cross na yan ay may nangyari talagang kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo. And then sa Colossians 1:20 ay ginamit naman po ang mga katagang the blood of His cross. Notice dyan, sa mga expression na yan, sa cross ay nandyan yung blood. So, hindi pwedeng mawala yung pagpagkadanak o pagpapadanak ng dugo ng ating Panginoon Jesucristo sa cross. Yung kanyang kamatayan at yung pagdanak ng kanyang dugo. The blood of His cross. And then sa Colossians 2:14 pa rin, His cross. So, kaninong cross? Yung His ay referring to our Lord Jesus Christ. At kung halimbawa naman, tutunghay po tayo sa Hebrews 12:2, nandyan po yung mga katagang endured the cross. So, ang Panginoon ay nag-endure, nagtiis, tiniis niya yung cross.
yung sakripisyong nangyari sa kanya, pag-aalay niya ng kanyang buhay, pagpapadanak ng dugo sa Kalbaryo. Ayan mga kapatid. So, nakatitiyak tayo batay sa ating mga binasang mga talata o kinote ng mga talata na ito pong cross of Christ or cross of our Lord Jesus Christ ay tumutukoy walang iba kundi sa kanyang sakripisyong ginawa na sacrificial work of Christ, okay, for our sins, para sa ating kasalanan sa bundok ng Kalbaryo or Calvary. Yung salitang Calvary ay makikita po natin sa Luke 23 verse 33. Okay, sa King James Version of the Word of God. So, ito'y tumutukoy sa literal, ang cross ay cross of Christ or sufferings of Christ. Pwede natin sabihin gano'n dahil expression din po yan ng Word of God. Ito'y tumutukoy sa literal na physical na kamatayan at pagpapadanak ng dugo ng ating Panginoong Kristo para sa ating kaligtasan mula sa kasalanan at sa parusa nito sa hell and the lake of fire tungo sa buhay na walang hanggan at kalwalhatian. So, very important message or event ito pong cross of Christ. Actually, sa buong kasulatan mga kapatid, ang pinag-uusapan ay ang Panginoon Kristo at highlighted so much itong sacrificial work of Christ at Calvary. May mga prophecies bago pa nangyari, no? Hundreds of years may prophecy na tungkol dito, or we can say even thousands of years, okay, ay may prophecy na sa coming of Christ to die on the cross of Calvary, mga kapatid. So throughout the Word of God ay main subject itong sacrificial work of Christ, yung cross of Christ, yung death and shedding of blood on the cross ng ating Panginoon Kristo. Okay, so ito pong ating gagawing pag-aaral ay isang attempt, isang pagsusumikap na ipaliwanag na hindi po tayo naniniwala na meron pong iisang ebanghelyo lang. We don't believe that there is only one gospel na tinuturo sa entire Word of God. May mga paniniwala pong ganyan, mga kapatid, no? Karamihan, majority ng Christendom ay naniniwala na there's only one gospel taught in the Word of God and preached by all men in the Word of God. Okay? So ito pong expression na one gospel, okay, ulitin ko po. Ito pong expression na one gospel ay hindi po natin matatagpuan sa alinmang bahagi ng kasulatan. Nowhere to be found in the scriptures ito pong termino or expression na one gospel. There is no such expression in the Word of God. And then also, dahil sa mga nagpo-promote na mga kaibigan, kapatid natin, sa paniniwalang ito na there's only one gospel, along with this, hindi rin natin makikita sa Word of God ang expression na the gospel is Christ. Kasi yan din po yung kaakibat na explanation or teaching, doctrine ng mga nagsasabing there is only one gospel. And that gospel is, the gospel is Christ. Okay. So, uulitin ko po, yung expression na one gospel, wala sa Word of God. Yung expression na gospel is Christ, the gospel is Christ, wala rin po sa Word of God. Maraming beses pong ginamit ang salitang gospel, at ilan po dyan ay gospel of the kingdom, the gospel preached to Abraham, the gospel of the grace of God, the gospel of God, the gospel of Christ, Christ's gospel, the gospel of the uncircumcision, the gospel of circumcision, the gospel of peace. Okay, yun po yung mga everlasting gospel. Pero wala po yung expression na the gospel is Christ. Ayan mga kapatid. So, nilililaw lamang po natin yan. Hindi po para manira, kundi just to say na yan po ay mapapatunayan natin sa Word of God. Okay. So, ito pong ating theme or subject ay an attempt din, isang pagsusumikap na bigyang linaw o enlighten yung ating mga kapatid, karamihan sa ating mga kapatid sa so-called mid-act circles ay naniniwala na ang salvation by grace through faith without works
unto salvation na exclusive lamang sa kasalukuyang dispensation of the grace of God. So madalas ginagamit natin yung mga expression or yung mga katagang time past, but now, and to come. Sa time past, ang salvation ay sinasabi nilang pananampalataya, subalit may kalakip o may kasamang gawa. So kung ikaw may pananampalataya daw in time past, ay i-express mo daw sa pamamagitan ng gawa. Ganun daw ang kaligtasan sa time past at maging sa world to come. Of course, may mga verses na ginagamit. At isa sa mga ginagamit na verse sa darating na panahon, sa panahon ng 70th week, is that Matthew 24:13, he that endureth unto the end, the same shall be saved. So ang kaligtasan daw po tungo sa buhay na walang hanggan ay kailangang magtiis ka hanggang sa wakas. Yan. So, ibig sabihin, ang kaligtasan daw, ano po, ay pananampalataya na may kasamang gawa. Kagaya ng sinasabi ni James na faith without works is dead. So, yung faith ayon sa marami nating mga kapatid, no, in the future ay dapat kinakikitanan ng action. Dahil yung faith, batay nga sa James na ginagamit na karamihan as text ay cannot save without works. So, ulitin ko lang po. Naniniwala ng karamihan sa atin, in the past, ang nation of Israel can be saved by faith plus works or faith coupled with works. Then ganun din daw po sa future, ang Israel ay maliligtas o yung mga believers doon ay maliligtas, yung mga sasampalataya by faith, no, plus works. At yung salvation by grace through faith without works ay ngayon lang po exclusive sa dispensation of the grace of God. Yan po kaya ay totoo, batay sa itinuturo ni rin ang ating apostol ngayong dispensation. Walang iba kundi si Paul, na apostol of Paul or apostle. Okay. So, bago po natin sagutin yan, mga issue yan mga kapatid, balikan po natin saglit ang context ng Romans chapter 3. So dito ay nagbigay linaw si Paul, nagbigay siya ng paliwanag tungkol sa kung ano ang kalagayan ng isang tao, hindi lamang sa kasalukuyang panahon, sa present dispensation, kundi kalagayan ng tao of all ages. At sa Romans ay bumabalik pa ang origin ng kasalanan kay Adam. Gaya ng sa Romans 5:12. For by one man sin entered into the world, and death by sin. And so that passed upon all men, for that all have sinned. Of course, in Adam yan. So dito sa Romans 3 ay may description kung gaano ka sama o nakakaawa ang ating kalagayan in the sight of God. Yung pong, we will say, universality of sin. Hindi lamang po sa kasalukuyang panahon, gaya ng sinabi ko, all ages. Halimbawa sa verse 10 as it is written, so bumabalik po ito sa nakasulat in the past. There is none righteous, no not one. And of course, hindi lamang po in the past yan at nasusulat na para sa mga nasa past, no? Sa nakaraan, mga taong nasa nakaraan. Kundi description din po natin yan sa kasalukuyan at description ng lahat ng tao sa lahat ng panahon. So, kung may time po kayong basahin mga kapatid, pakibasa po ang 11, 12, nandyan po yung description ng kaisipan ng tao sa 11, walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. Yan po yung nature ng tao. At sabi nga ng 12, they're all gone out of the way, they are become together become unprofitable. Lahat po tayo ay unprofitable. Okay, quoted po ito sa time pa sa scriptures. Meron po yan sa Psalm 14 at sa ilang mga bahagi ng kasulatan. Then, sabi niya, there is none, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Walang matuwid, wala kahit isa, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Then, dito sa 13, 14, ay dinidescribe po mga kapatid kung anong uri ng pananalita, kung gaano po kasama, kakurap ang ating speech o pananalita dahil tayo nga po ay unrighteous at masama o makasalanan. So, pakibasa po, kung may time po kayo mga kapatid. Then sa verse 18, walang takot sa Diyos sa kanilang mga paningin. So, yan ang tao by nature. Kaya niyang gumawa ng isang kasalanan, maging pagpatay, brutal na pagpatay, at kung ano-ano pa na
tinatawag nating heinous crime o karumalduman na kasalanan sa harapan ng Diyos dahil sa kanyang kalagayan, spiritually bankrupt, walang takot sa Diyos, walang matwid, hindi gumagawa ng mabuti, unprofitable. Then sa verse 23 ng Romans 3 is, for all have sinned and come short of the glory of God. So yung verse na yun ay hindi lamang exclusive sa atin, sa kasalukuyang panahon. All have sinned, all men of all ages, since Adam nagkasala. Ano po? Gaya ng sa Romans 5:12, at maging sa pinakahuling taong panganganak sa mundong ito ay makasalanan, masama in the sight of God. Kaya dito sa Romans 3 ay inintroduce ng Diyos ang tanging solusyon sa pagiging makasalanan, masama, unrighteousness, ungodliness ng tao. At dito nga ay ini-introduce niya sa verse 21 ang righteousness of God. Na yung righteousness of God na yan, hindi ko po matatalakay lahat, is by the faith of Christ. So subjective po yun. Ito'y tumutukoy sa pananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi po pananampalataya kay Jesucristo, kundi pananampalataya mismo ng ating Panginoong Jesucristo dahil siya nag-exercise ng faith, ng pananampalataya by obeying the will of God, the will of the Father written down in the Scriptures, Old Testament, ay marami pong prophecies. Alam na alam ng Panginoon na ano ang kalooban ng Diyos o ano ang nasusulat na kanyang gaganapin. At sa Philippians 2:8 nga, He became obedient unto death. Nang siya ay naging tao, kaya in the form of a servant, He humbled Himself. Dun sa mga talatang yon, He became obedient unto death. So, pag sinabing obedient, meron siyang sinunod. Kung siya ay sumunod, meron siyang nalalamang kautusan, kalooban ng Diyos na dapat niyang sundin at yan ay may malaking kaugnayan sa kanyang sakripisyong gagawin sa bundok ng Kalbaryo. He became obedient unto death, even the death of the cross. Prophesied po yan, mga kapatid. At ulitin ko, yung obedience siya may kaugnayan sa kanyang faith. Kaya nga, yung righteousness of God, yung ating justification, yung pagpapaging matwid natin at kaligtasan natin ay may malaking kaugnayan sa faith of our Lord Jesus Christ, to the will of God, to the will of the Father, to the word of God na kailangan niyang isakatuparan. Okay, now, let's move on. Dito na po tayo sa verse 24. Okay? Romans chapter 3, verse 24. Ulitin ko lang po, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus. Ito'y sulat niya sa mga sumampalataya niya sa mga na kay Kristo na, sa mga ligtas na o mga justified na, mga naging matwid na. Okay? Dahil sabi nga niya, justified freely, being justified freely by His grace. So, una sa lahat, nandiyan po yung salitang freely, libre, yung pagpapaging matwid natin. Ginawa tayong ng Diyos na matwid mula sa kalagayang hindi matwid. Okay? Hindi gumagawa ng mabuti mula sa kalagayang makasalanan. Mula sa kalagayang ungodly, Romans 5:6, walang lakas. Mula sa kalagayang kaaway ng Diyos, ay ginawa tayong matwid. Most likely sa pagiging hindi matwid, ay ginawa tayong matwid. Dahil kung hindi, mga kapatid, matitikman natin ang judgment, ang bangis ng Diyos laban sa kasamaan. So, ang justification ay libre. Hindi ito isang bagay na pinaghihirapan o kailangan gawin sa katuparan ng tao dahil walang kakayahan ng tao. Makasalanan siya. So, justification is really by God's grace. Ito'y kaloob o biyaya ng Diyos sa isang taong makasalanan at masama na kagaya ko. At yung justification na libre na yan ay hindi po pwedeng mahiwalay dito sa mga sumusunod na kataga through the redemption sa pamamagitan ng katubusan na kay Kristo Jesus. So saan po ba nangyari ang katubusan? Of course, sa cross of Christ. Doon po sa kanyang sakripisyong ginawa sa Kalbaryo o sa krus. Okay, of course, sa Ephesians 1:7 ay binabanggit doon na ang redemption ay through His blood. In whom, in Christ, we have redemption through His blood. So tayo po ay meron ng katubusan, kabayaran ng lahat ng ating mga kasalanan. Okay? Ang kapatawaran, sabi nga ni Paul doon,
sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo, alinsunod sa mga kayamanan ng kanyang biyaya ng Diyos. Ganon din ang sinasabi ng Colossians 1:14. So redemption is always by blood. Hindi pwedeng magkaroon ng redemption na wala ang dugo. Okay. So napakahalagang maintindihan natin yung kahalagahan ng dugo, dahil ang dugo ng Panginoon, ano po, sa Old Testament scriptures, ang dugo, ang buhay ay nasa dugo. So nung dumanak ang kanyang dugo, that means inialay niya ang kanyang buhay. Life is in the blood. So that emphasizes the death of our Lord Jesus Christ, suffering of our Lord Jesus Christ for our sins, for our salvation. Ayan, mga kapatid. So sa Titus 3:7, sabi rin ni Paul that being justified by His grace. So yung justification talaga, o yung pagpapaging matuwid, yung pagbibilang sa atin ng Diyos na matuwid. No? The word justification simply means to reckon or declare one righteous. Okay? Yung isang ungodly or sinner, diniklarang matuwid. Okay? By grace. By the grace of God. Yan ay hindi sa pamamagitan, yung grace ay may merit, yung merito ni Christ ang tinitignan ng Diyos, yung merit of the cross of Christ, hindi yung merit na nasa sa atin. Walang tinitignan ng Diyos, walang nakikitang kabutihan ng Diyos sa atin. Kaya kailangang may makita siyang merito sa iba, kundi walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Okay? Justified by His grace, we should be made is. Kaya po tayo ay naging tagapagmana dahil justified po tayo or ginawang matuwid by His grace. Okay? Tayo po ay naging ginawang tagapagmana, heirs, according to the hope of eternal life. So itong justification natin ay iniuugnay sa pagtatamo ng buhay na walang hanggan. Kaya nga, ginagamit ko po yung mga katagang, we are justified unto eternal life. Wala
ay meron po silang blessing in the land, physical. Pero yung justification, eternal life, it's not by the works of the law. So sana maintindihan natin. Hindi po ma-justify ang tao by the works of the law, even in the past under the law. Okay, so walang may pagmamayabang ang mga Hudyo. Kung meron mga tao nagmamalaki in the past, sa panahon ng Panginoon Kristo ay yung mga Pharisees, mga religious leaders ng Israel na nag-iisip na lahat ng batas sinusunod namin. Pinagmamalaki nila yung kanilang pagiging stricto sa pagsunod sa batas. Maging si Paul, isang Pharisee, touching the law, blameless. Yung mga nakasaad sa kautusan, ginagawa ko kaya wala akong kapintasan. Akala ni Paul, no, ay matuwid na siya in the sight of God until such time na naintindihan niya na wala palang kabuluhan. Self-righteousness, religious righteousness lang po yung kanyang nakamit sa pamamagitan ng mga batas. Gaya ng ginagawa ng maraming tao ngayon. Trying to be righteous, obtaining the righteousness of God by their works. Naging ignorant sila sa righteousness of God. Ganyan ang naging problema ng Israel. So, nowhere in the Word of God na itinuturo ng Diyos sa bansang Israel na believe me and obey the law. Hindi po. Ang nahulog po sa ganyang teaching, false teaching, ay ang mga Pharisees, mga religious leaders in Christ time. They were thinking that by obeying the law, no, they will be justified. Pero, sabi nga ng Romans 10, ignorant sila of God's righteousness. Sila Abraham, they know that they will be justified without works. Si David, alam nila na ma-justify sila without works. They trusted God for that. Although hindi nila naintindihan ng lubos yung basis ng Diyos, yung redemption that is in Christ Jesus, na nasa isip ng Diyos dahil tinalaga na nga niya, set forth na ang kanyang anak na mamatay sa krus. So sana nasusundan po natin mga kapatid. Okay? Therefore, we conclusion na po ni Paul ito, that a man is justified by faith, hindi lamang po sa panahon ito. Uulitin ko, saklaw pati ang panahon in the past at maging sa hinaharap mga kapatid dahil looking backward na tayo sa cross, the redemption that is in Christ Jesus, kung saan nandoon ang justification freely by His grace. Okay? We conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law or without any work at any kind of at any time or at any time. So, yun po mga kapatid. Sana maintindihan natin mga kapatid ko pong rightly dividers. Okay? Mid-ax, nasa mid-ax circles na tinatawag. Please, pakiusap lang. No? Aralin nyo mabuti ito dahil marami po akong nababasa at narinig, no? Na ang salvation and justification unto eternal life sa bansang Israel in the past at sa future ay by works na. May kasamang works yung pananampalataya. Well, kahit sa 70th week, they have to look back at the cross, doon sa kamatayan ng Panginoon blood. You will study Peter's writings, maging sa Revelation. Sila po ay overcomers dahil sa testimony of Christ or dahil sa blood of the Lamb. So, makaharapin nila ang kamatayan kahit mapugutan pa ng ulo ang ilan sa remnant sa Israel, hindi sila matatakot. Dahil meron silang security in Christ. Hindi dahil sa magpapapugot sila para maligtas. Hindi. Sila po ay may security na. Meron silang redemption din by the blood of Christ. Si Peter, basahin niyo 1 Peter, emphasizing the death of Christ, emphasizing the blood of Christ for their salvation. Si John, sinasabi rin ni John na yung meron tayong propitiation, sabi niya sa 1 John 2:2, for our sins, sabi niya sa mga Hudyong kapatid niya, not for our sins only but for the sins of the whole world. Dahil yung propitiation na yan ay provided para sa lahat ng tao sa buong mundo kahit sa lahat ng panahon. So sana maintindihan at makita po natin yan. So, bago po tayo magtapos, may ilang katanungan lang. Ibig bang sabihin nito na there is only one gospel na makapagdiligtas sa lahat ng tao sa lahat ng panahon? Dahil sa yung kamatayan ng Panginoon na yan ay applicable, yung cross of Christ ay para sa lahat ng tao sa lahat ng panahon. Ibig mong sabihin niya na there is only one gospel that save men of all ages? My answer to that is no. A big no. That's not true.
As Kasayb said, wala pong expression na one gospel sa Word of God. No? Subalit, we could say, po, term ko lang na gagamitin ko. Anyway, nasa scripture din naman tong term na ito, although it does not specifically referring to the death of Christ. Pero at least this expression is in the Word of God. So I don't believe na merong only one gospel that save all men of all ages. But I believe that there is only one event. So yung expression na one event. So pag sinabing one event, yun yung cross of Christ, yung death of Christ, yung shedding of blood of Christ on Calvary or at Calvary. Yun yung one event that saved men of all ages. Okay? Isang pangyayari. Walang iba dahil tinalaga ng Diyos naman ang Panginoon sa Kristo even before. At hindi napahiya ang Diyos na pangyari totoong na isang katuparan ng Panginoon, ibigay ang obedient ulit. At yun yung basis ng Diyos sa pagliligtas, pagpapatawad, pag-justify ng lahat ng tao of all ages. Batay sa context natin inaral. So there is only one event that saved men of all ages, in the past, present, and even in the future. Kapag ang pag-uusapan is salvation unto eternal life, justification unto eternal life. One event lang ang tinitignan ng Diyos Ama, pinagbabatayan niya. At faith lang ang gustong makita ng Diyos, ang requirement, if we will say requirement. Faith or trust lang sa kamatayan at dugo ng ating Panginoon sa Kristo. Sakripisyo ng ating Panginoon sa Kristo. Sa propitiation na sinet forth ng Diyos, masasatisfy na yung galit ng Diyos, yung justice ng Diyos. Mapapawi na yung galit niya laban sa kasalanan. Sa lahat ng tao, sa lahat ng panahon. Okay. So there is only one event, not one gospel. Yung salitang, mga katagang one event ay nasa scripture yan, nasa Ecclesiastes 2:14, 9, chapter 9, verse 2 and 3. At yung one event na yan, ulitin ko lang po, ay walang iba kundi yung once for all sacrifice of our Lord Jesus Christ. Yung once for all, mababasa na rin sa Hebrews, applicable sa mga Hebrew people. Meron ding once, He died once. Sa Romans chapter 6, verse 10, ginamit ni Paul. At yan ay para sa ating dispensation of grace. Pero it applies to all men pa rin, of all ages. Okay? So sana naintindihan po natin yung puntong ito mga kapatid. At yung ikaw ay hindi pa tiyak sa iyong kaligtasan, kaibigan kapatid. May isang pangyayari lang na nakasalaysay, nakalahad, highlighted sa buong kasulatan na nakapagligtas sa atin, sa lahat ng tao. May isang pangyayari lang na batayan ng Diyos para gawin kang matuwid, deklara kang matuwid. May isang pangyayari lang na dapat mong paniwalaan, pagkatiwalaan upang magtamo ka ng tiyak na kaligtasan, kapatawaran, buhay na walang hanggan. Ano po yung one event na yun? Yung kamatayan ng Panginoon sa Kalbaryo, sa cross, yung pagpapadanak niya ng dugo. Ang ating tagapagligtas, bagamat siya ay namatay, nagpadanak ng dugo, inilibing sa ikatlong araw na buhay. Yun ay kagaya ng sinabi ko, resibo. Patunay na nagtagumpay ang alay ng ating Panginoon sa Kristo. Tinanggap ng Ama na satisfy ang Diyos, na nalugod ang Diyos sa alay na yon. Kaya lahat ng sasampalataya, kung ikaw hindi ka pa ligtas, sumampalataya ka na kaibigan, kapatid, kamag-anak, kalulugdan ka rin ng Diyos. Maaalis yung galit at pawi niya sa iyo dahil patatawarin ka niya, gagawin ka niyang matuwid, bibigyan ka niya ng buhay na walang hanggan. Ang seguridad mo, security mo ay na kay Kristo, wala sa religion, wala sa gawa mo, wala sa kautusan, wala sa ano pa man, wala kanino man, kundi na kay Kristo lang. Dahil yun lang ang nakapag-satisfy sa justice of God. Kaya hindi pa huli ang lahat. Sumampalataya ka na ngayon, kaibigan, kapatid, kamag-anak, sa Panginoon si Kristo bilang iyong tagapagligtas. Kung ikaw naman ay ligtas na, patuloy mo ipangaral ito, bigyang diin, i-emphasize sa mga tao na there is only one event that could save men of all ages. At sa ating kasalukuyang panahon, dalhin natin ang mga tao dun sa cross. Preaching of the cross na sinasabi ni Paul. Dahil nandoon yung sufficient grace ng Diyos upang iligtas tayo, upang gawin tayong matuwid, patawarin tayo. At yan ay ini-offer niya sa lahat ng tao. Kahit na gaano tayo kasama, kahit na gaano karami ang ating kasalanan, tatanggapin tayo ng Diyos. Dahil again, as I have said, satisfied ang Diyos Ama sa alay ng kanyang anak. Kaya't hindi niya tatanggihan
tiyak na tatanggapin niya at patatawarin niya ang lahat ng kasalanan ng sino mang taong lalapit o sasampalataya sa kanyang ginawa sa bundok ng Kalbaryo. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, mga kaibigan, mga kapatid na mag-anak. Patuloy po nating isa pamuhay ng mga anak ng Diyos, no? Itong mga katotohanan ito dahil meron din pong practical aspect or practical application. Practical, may doctrinal truth or significance po itong death of Christ on Calvary na epekto sa ating buhay in godliness. Yan ay patuloy po natin hindi nito unawain sa salita ng Diyos upang malalahati ang ating Panginoon bilang paghahanda sa eternity. Mag-pray po tayo sa saglit bago po tayo magbukas. Kailangan makapunin ng papasalamat sa pagkakataon na muli ay natapos upang magbahagi ng salita. Nawa ay patuloy po kaming mag-aral, magsaliksik at mahalin ang iyong salita, Panginoon, sa kabila ng maraming oposisyon, sa kabila ng maraming tunggalian sa paniniwala, pag-iisip, katwiran. Hindi po dapat kami ma-discourage, kundi dapat ay sama-samang magtulungan upang i-promote ang katotohanan, hindi ang aming mga sarili, hindi ang aming mga sariling agenda. Ikaw lang ang inyong salitang malalahati at nabigyan ng kaluguran sa aming buong buhay. Tumulat aming dalangin pasasalamat sa pangalan po ng Panginoon Kristo namin tagapagligtas. Amen. Hanggang sa muli, grace and peace to us all in Christ. Maraming salamat po.